Nagsimula ang kwento sa gabi, sa lugar ng Oriudong, isang sanggol ang umiiyak habang hawak ng isang misteryosong nilalang, habang ang ina ay nagmamakaawa sa sinuman na iligtas ang kanyang anak. Ang iba na sumubok, gayunpaman, ay nakahandusay na sa lupa, dahil hindi nila kayang labanan ang kakaibang halimaw. Dahil walang sinuman ang makakatulong o tutulong, tila nakatakda na ang kapalaran ng sanggol. Ngunit sa sandaling sinubukan ng halimaw na sumalakay, isang lalaki ang madaling pinutol ang kamay nito at tumingin sa likod, hinihikayat itong lumapit. Ang halimaw ay lalong nagagalit habang pinupunasan ng lalaki ang dugo sa kanyang kamay. Hanggang sa tuluyang mamula ang halimaw at sumugod sa lalaki, inihagis ang sanggol palayo, na matagumpay namang nasalo ng ina. Sinubukan ng halimaw na sumalakay, ngunit umiwas ang lalaki at ginamit ang kanyang sobrang lakas na sipa upang paliparin ang halimaw. Ngunit hindi pa ito tapos, tumalon ito sa kanya na may mas matinding galit at sinubukang sakmalin siya sa isang subukan. Ngunit ginamit ng lalaki ang kanyang binti upang bigyan ito ng pinakamalakas na uppercut at pagkatapos ay nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa halimaw. Pinatay ito agad habang naglalaho ang pulang kulay nito. Ang lahat sa paligid ay namangha sa kanilang nakita. Ngunit pagkatapos ng sandali ng katahimikan, nagsimula silang pumalakpak at maghiyawan para sa lalaki, tinatawag siyang bayani at tagapagligtas. Tila hindi interesado ang lalaki sa kasikatan at tumalikod. Ngunit doon siya pinigilan ng ina ng batang kanyang iniligtas at nagpasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi niya alam kung paano niya ito mababayaran. Tinitigan lamang siya ng lalaki bago tumalon mula sa gusali patungo sa gusali at naglaho sa gabi. Isang lalaking nasa middle age ang hindi makapaniwala na talagang umiiral sila, na talagang may mga superhuman. Sa Soyun High, na matatagpuan sa Incheon, ginagawa ng isang guro ang kanyang karaniwang gawain. Na nangangahulugang nagsasalita siya sa mga naiinip na estudyante tungkol sa mga likas na kalamidad. Tungkol sa kung paano hindi nila ito mapipigilan, kaya nga tinatawag silang mga likas na kalamidad. Habang patuloy siyang nagsasalita, napansin ng isa sa mga estudyante na nagsisimula siyang masuka kapag nagsasalita ang kanilang guro. Ngunit doon siya pinutol ng kanyang kaibigan at sinabing dapat niyang tingnan ito, dahil may nag-video ng insidente sa Oriudong na nangyari ilang araw na ang nakalipas. At ipinakita nila ang nakaputing cap na superhuman na nagpakita ng kahusayan. Pareho silang namangha sa kung gaano karil ang kanyang mga galaw, kasama ang ilang mga komento na nagsasabi rin kung gaano siya kahanga-hanga. Narinig sila ng guro na nag-uusap at susubukan silang pag-alitan, ngunit doon nagsimulang tumunog ang alarma, isang alerto tungkol sa isang kalamidad na nagdulot ng takot sa lahat, maliban sa isang lalaki, na natutulog lang. Ang mensahe ng alarma ay nagsasabing ito ay isang monster alert, dahil isang posibleng halimaw ang nakita malapit sa daungan. Dahil dito, kinansela ang lahat ng klase, at hiniling sa mga estudyante na umuwi. Pinatahimik ng guro ang lahat, at sinabi sa kanila na huwag pumunta kahit saan o makipagsiksikan sa mga pasilyo, dapat silang dumiretso sa bahay. Habang inaayos ng isang babae ang kanyang bag, iniisip niya na isang linggo pa lang mula noong huling insidente ng halimaw, at ito na ang 3 beses ngayong taon, may malinaw na nangyayari. Ilang taon na ang nakalipas, isang halimaw ang pumatay ng mahigit 70 katao, at winasak ang lungsod ng Gangneung. Hindi na kailangang sabihin, masama kung may mangyaring katulad nito muli. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makita ang isa sa mga estudyante na natutulog lang. Kaya sinubukan niyang gisingin siya, ngunit doon nagsimulang tumunog ang kanyang telepono, na agad niyang sinagot. Isang tawag mula kay Jury. Antok na sumagot ang estudyante, si Lim Kang, at sinabi sa kanya ni Jury na may insidente sa daungan. Ibibigay niya ang eksaktong coordinates, ngunit hindi niya dapat kalimutan ang kanyang earpiece tulad ng huling pagkakataon. Sinabi ni Kang na naiintindihan niya at pinatay ang tawag, ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa babaeng umaabot sa kanya at tinanong kung ano ang gusto niya. Ipinaliwanag niya na may monster alert, at kailangan nilang lahat na umuwi bago may mangyari. Tumingin lang si Kang sa kanya sandali, at sinabing aalis na siya habang naghihikab. At naisip ng babae na hindi lahat ng kanyang aso ay tumatahol, kaya umalis siya ng mag-isa dahil nagawa na niya ang kanyang bahagi. Pagkatapos noon, binuksan ni Kang ang kanyang bag na naglalaman ng lahat ng kanyang kailangan, kasama ang earpiece.
Tumingin siya sa paligid bago sumilip sa banyo, dahil kailangan niyang magpalit doon. Sa daungan ng Incheon, sinubukan ng isang lalaki na patayin ang halimaw sa pamamagitan ng pagbangga ng isang truck dito, ngunit hindi man lang natinag ang halimaw sa lakas ng puwersa. At pinatay ang driver sa isang suntok na nagpayupi din sa truck. Nakita ng dalawang trabahador na wasak ang truck, at nagsimulang umiyak ang isa sa kanila, dahil alam niyang pareho silang malalagot. Sinabi ng kabilang lalaki sa kanya na tumigil sa pag-iingay kung gusto niyang mabuhay, tinawag siya sa kanyang pangalan. Mabubuhay sila, dahil paparating na ang militar, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay tumahimik at magtago. Gayunpaman, kung dumating sa punto, lalaban sila. Naiintindihan mo ba? Hindi sumagot si Jaego, dahil nagulat siya sa nasa itaas nila. Tinatanong ni Juri si Kang kung nasaan siya, at ipinapaliwanag niya na nagpapalit pa siya. Sinabi ni Juri na medyo masama ang sitwasyon, kailangan niyang magmadali, kaya bibigyan niya siya ng leave na direksyon para makatulong. Pagkatapos maghanda gamit ang kanyang costume at earpiece, kinumpirma niya ito kay Juri, na nagtanong din tungkol sa kanyang backpack. At sinabi ni Kang na nakatago. Hinayaan na lang ito ni Juri sa ngayon, at sinabi sa kanya na mga 10 hanggang 11 minuto ang layo mula sa daungan, ididirekta niya siya anumang oras. Tumalon si Kang ng mataas sa hangin, nagmamadaling pumunta sa daungan. Napansin din ng kabilang trabahador ang halimaw na nasa itaas nila, at hindi nakalaban tulad ng sinabi niya, dahil sa isang mabilis na suntok, siya ay humandusay sa lupa. Masyadong natakot si Jaego para makagawa ng kahit ano, kaya dinurog siya tulad ng langgam ng halimaw. Napansin ang isa pang trabahador na tumatakbo palayo, kaya tumalon ang halimaw dito at hinawakan ang ulo nito. Nagmamakaawa ang lalaki na patawarin siya, ngunit ang halimaw ay walang pakialam, o damdamin, kaya inihagis nito ang lalaki sa mga container, na hindi siya direktang namatay, ngunit hindi siya papayagan ng halimaw na makatakas. Hindi makapaniwala ang trabahador na nagkaroon siya ng malas na makatagpo ng isang halimaw, at habang inaabot siya muli ng halimaw, iniisip niya na katapusan na niya. Ngunit doon biglang may bumato ng wrench sa halimaw, na lumingon at nakita ang amo ng mga trabahador. Nagalit at malamang natakot na takot. Patuloy na tumatakbo si Kang habang sinasabi ni Juri sa kanya kung saan siya pupunta, ngunit sinabi rin niya na paparating na ang Halimaw Subjugation Special Task Force, na tila walang silbi. Sa huli, nakarating si Kang sa pantalan, kung saan sinabi ng amo sa kanyang trabahador na tumakbo na habang kaya pa niya, dahil nasa kanya na ang atensyon ng halimaw. Hindi gumalaw ang lalaki, dahil masyado siyang nagulat. Tumingin ang halimaw sa amo na may matatalim na mata, at humingi ng tawad ang amo sa kanyang asawa at anak, dahil malamang na ito na ang katapusan niya. Umaasa siya na mapapatawad siya ng mga ito. Gayunpaman, hindi agad lumapit ang halimaw sa kanya, tila aalis na ito, ngunit nang malapit na ito sa gilid ng isang container. Hinawakan ito ng mahigpit at ibinato ang container sa amo, na nakatingin lamang habang lumilipad patungo sa kanya ang kanyang tiyak na kamatayan. Doon lumitaw si Kang, at sa huling sandali bago ang impact, sinipa niya ang container palayo, na mas ikinagulat ng amo kaysa sa nagawa ng halimaw. Tumingin lang sa kanya ang halimaw, habang sinasabi ni Kang na bawal magkalat dito. Tinanong ni Kang si Juri kung nakatingin ito, ngunit sinabi niya na kinakabahan siya, hanggang sa tanungin siya ni Kang kung susubukan niyang makipag-usap sa halimaw. Ginamit ni Juri ang camera na nasa loob ng cup ni Kang, at sinabi sa kanya na gawin ito, dahil kahit maliit ang tsansa, baka may ibigay itong impormasyon. Ginagawa nila ito dahil alam ni Juri na mga hayop lang ang mga ito na dapat patayin agad, ngunit ang ilan sa kanila ay maaaring makipag-usap. Kaya kung makakasalubong ni Kang ang isa, dapat niyang itanong ang kanilang layunin at pinanggalingan, dahil walang mawawala kung magtatanong sila, di ba? Sa isip nito, tinanong ni Kang ang halimaw kung nakakapagsalita ito, dahil nakakita na siya ng mga nilalang na tulad nito dati. Ngunit kung naiintindihan nito ang sinasabi niya, maaaring palayain niya ito. Tila sinusubukan talagang bumuo ng mga salita ng halimaw, na nakakuha ng atensyon sa kanilang dalawa, ngunit pagkatapos nitong mamula ng tuluyan. Sumugod ito na may malakas na atake, na naiwasan ni Kang, ngunit sinundan siya ng halimaw na may namumulang mga mata, at tinapik siya palayo sa ere-diretso sa isang container. Buti na lang, hindi masyadong nasaktan si Kang, kaya nakatalon siya pabalik sa laban,
ngunit hindi niya maitatanggi, nagulat siya sa bilis ng halimaw. Sinabi ni Yuri na nag-aalala siya sa kanya, kaya dapat siyang mag-ingat mula ngayon. Natural, naroon din ang balita, at nag-uulat mula sa isang helicopter, dahil hindi sila nang ahas na lumapit sa halimaw kahit mula sa malayo. Nag-uulat sila tungkol sa Whitecap na superhuman, na tila nakakalaban ng bawat halimaw sa rehiyon. Ngunit bukod sa kanya, dumating na rin ang Halimaw Subjugation Special Task Force, dala ang lahat ng kanilang mga sandata, tulad ng mga tank, missile launcher, at lahat ng uri ng paputok. Sinabi ng general sa kanyang mga tauhan na maghintay. Hindi sila pinapayagang magpaputok hanggang hindi sila binibigyan ng pahintulot. Sinabi ng isa niyang tauhan na masyadong makitid ang pasukan para makapasok ang tank at railgun. Ngunit sinabi ng general na ayos lang, naghihintay lang sila. Hindi maintindihan ng sundalo, dahil kailangan nilang pumasok kung sisimulan nila ang Plan A. Ngunit sinabi ng general, na may hindi siya naiintindihan na mahalaga. Hindi pa niya naiintindihan ang tunay na kapangyarihan ng isang halimaw. Hindi ito isang bagay na maaari nilang talunin gamit ang anumang sandata nila. Bukod dito, sinuri ng Special Intelligence Agency ang mga laban ni Whitecap, at ang kanyang kapangyarihan ay katumbas ng buong puwersa militar nila ng sabay-sabay. Ang halimaw na nasa harap niya ay may parehong antas. Kaya sa madaling salita, kung matatalo ang superhuman na iyon sa laban na ito, wala silang magagawa. Tinanong ng sundalo kung bakit sila narito kung iyon ang totoo, ngunit sinabi ng general na kahit ang mga hamak na tao tulad nila ay may Plan B. Dahil sa reporter ng balita, pinapanood ng lahat sa buong bansa si Whitecap na labanan ng halimaw. Maaaring balot siya ng kakaibang misteryo, ngunit ngayon, lumalaban siya para sa buong sangkatauhan. Ngunit tila tumatakbo siya ngayon. Habang tumatakbo si Kang palayo sa halimaw, napansin niya kung gaano ito kabilis. Ngunit wala siyang oras para mag-isip ng iba, dahil sinubukan siyang suntukin ng halimaw patungo sa container. Ngunit may sapat na oras si Kang para umiwas at subukang gumanti, ngunit dinuraan siya ng halimaw gamit ang sarili nitong dila, na nagpawala ng balanse ni Kang at dahilan kung bakit nahawakan ng halimaw ang kanyang binti. Dahil dito, inihagi si Kang sa lupa, at diretso sa isa pang container, na ikinagulat ni Yuri. Nagulat ang sundalo at general nang makita ito, ngunit umaasa ang general na hindi natalo si Whitecap, dahil ang misyon lang nila ay tulungan siya, nang hindi nakakasagabal. Dahil wala nang ibang pagpipilian, sinabi niya na oras na para sa Plan B. Nabiglang bumukas ang isang truck, dahil handa na ang kanilang Plan B para sa laban gamit ang kanyang blaster. Nag-aim at nagpaputok ang lalaki sa parehong segundo, na nagpabagsak sa 50 caliber na bala sa ulo ng halimaw at nagpalipad dito. Akala ng general tapos na, ngunit hindi pa tapos ang halimaw dahil bumangon ito mula sa lupa at nagsimulang mamula, dahil ang pagtama sa ulo nito ng ganoon kalakas ay nagpagalit dito ng higit pa kaysa dati. Dahil nakita niyang buhay pa ang halimaw, nagsimulang magpaputok ng paulit-ulit ang Plan B sa halimaw. Na walang pakialam at tumingin diretsyo sa Plan B, na nag-reload ng kanyang sandata at nag-aim muli. Doon napansin nilang dalawa ang isang bagay, isang pagyanig na nagmumula sa container. Dahil buhay pa si Kang at tila masayang-masaya na hindi siya naihagi sa dagat dahil sa container na ito. Nakahinga na ng maluwag si Yuri, ngunit sinabi kay Kang na patayin na niya ito, dahil hindi marunong magsalita o hindi nakakapagsalita ang halimaw na ito. Nang marinig ito, naghanda si Kang na durugan ang halimaw gamit ang lahat ng kanyang lakas. Nagsimula siyang tumapot ng kanyang paa sa lupa, ngunit sa isang iglap na punta ang kanyang sarili diretsyo sa halimaw, na hindi napansin na nasa ibabaw niya si Kang. Hanggang sa huli na, kaya tinamaan nito ng buong lakas ng sipa ni Kang. Hindi pa siya tapos dahil hinawakan niya ang itaas na panga nito at inihagis ito sa lupa nang may sobrang lakas na naramdaman ng buong lugar. Lahat ng nakapanood nito ay lubos na nagulat, pati si Yuri na sanay na sa ganitong mga bagay. Sinubukan ng reporter na magsalita tungkol sa nangyari, ngunit doon nagsimulang gumalaw muli ang halimaw. Kahit halos durog na ang ulo nito, tumayo ito sa kanyang mga kamay at tila buhay na buhay, hanggang sa bumagsak ito sa lupa at namatay. Si Yuri ay pinagpapawisan ng malamig, at tinanong si Kang kung tapos na ba ito, at ipinaliwanag naman niya na dapat tapos na, dahil sinira niya ang utak nito,
ngunit kung babangon man ito, muli niya itong papabagsakin sa lupa. Gayunpaman, kailangan niyang sabihin na ang nilalang na ito ay hindi kasing lakas ng lalaking tinalo niya sa Anmian Island. Sumang-ayon si Jury, talagang nahirapan siya sa malansa na bastardo na iyon, mas higit pa kaysa sa halimaw na ito. May isang taong nanunood mula sa itaas at napansin na mas nakakapanabot talaga ang live na laban, ngunit tulad ng tsismis, ang lalaking may puting sombrero na ito ay walang awa, ngunit nararamdaman niyang hindi niya ginagamit ang buo niyang lakas. Tinanong niya ang babaeng katabi niya, si Dan Yang, kung nararamdaman din niya ang pareho. Ngunit hindi siya sumagot, kaya tumalon siya palayo para batiin ang kanilang maliit na bayani. Agad na napansin ni Kang ang kanyang presensya at tinanong kung sino siya, at sinabi ng lalaki na nakakatakot ang kanyang titig, para sa isang bayani. Nagtataka si Jury kung saan nanggaling ang lalaking ito, ngunit tumingin si Kang at nakita na may isa pang kasama siya na malayo ang distansya. Sinabi ng reporter sa lahat na may kakaibang nangyayari, dahil sa harap ng lalaking may white cap, lumitaw ang isang misteryosong lalaki na may mas misteryosong estilo ng pananamit. Tila nag-uusap sila, ngunit tungkol saan? Tinanong ng mga sundalo ang general kung ano ang dapat nilang gawin sa sitwasyong ito. Ngunit wala rin siyang ideya, dahil kahit lumitaw ang hindi nakilalang individual na ito, wala silang magagawa, kaya dapat silang maghintay lang dito hanggang sa umalis ang lalaking may white cap. Sinabi ng lalaki na nagustuhan niya talaga ang laban nila. Ito ay magarbo at malakas, parang si Ketchup Man. Si Ketchup Man ang pangunahing tauhan ng isang sikat na superhero TV show na gustong-gusto ni Kang, kaya natutuwa siya sa papuri at nagsimulang mamula. Alam ni Jury na mahina si Kang sa papuri, kaya sumigaw siya sa kanya para magpakatino at tanungin ng estranghero na magpakilala o kung saan siya nanggaling. Hindi masyadong narinig ni Kang, kaya tinanong niya kung saan nanggaling ang kanyang pagkakakilanlan. Isang tanong na hindi alam ng lalaki kung paano sasagutin. Alam ni Jury na malapit sa tao si Kang, ngunit wala siyang alam na may kinalaman sa mga tao. Ngunit nararamdaman niyang ang lalaking nasa harap niya ay lubhang mapanganib. Tumawa ang lalaki sa kawalan ng pakiramdam ng panganib ni Kang. Ngunit binabantayan niya siya sa lahat ng oras, sa TV man, social media, o streams. Tuwing may lumilitaw na halimaw sa loob ng ilang minuto, lumilitaw din siya kahit anong oras. Pumunta siya sa kanya ngayon dahil may kailangan siyang ipagawa. Ang panunood ng kanyang laban ay bonus lang. Nangako siya na hindi niya siya sasaktan dahil walang kinalaman sa kanya ang kanyang trabaho. Tinanong ni Kang kung bakit siya maniniwala sa isang tulad niya na ikinagulat ng lalaki. Talagang hindi niya inaasahan ang sagot na iyon mula sa kanya. Sinabi ni Jury sa kanya na huwag magtiwala sa mga estranghero. Dapat niyang alalahanin ang nangyari sa kanya noon. Dalawang lalaking nakasuot ng suit ang lumapit sa kanya sa Samchok, at kahit nagpakita silang pala kaibigan, bigla siyang kinurient nila. Bukod dito, naroon din ang ISSTF noong araw na iyon, kaya maaaring mula sa militar o ahente ng gobyerno ang lalaking ito. Sa anumang paraan, kailangan niyang umalis. Dahil hindi nararamdamang malugod, sinabi ng lalaki na aalis na siya matapos niyang ihayag ang isang kawili-wiling bagay. Ngunit una, isang tanong. Paano siya tinatawag ng mundo? Sinabi ni Kang na tinatawag siya ng mga tao na superhuman. Kaya ibinunyag ng lalaki na isa rin siyang superhuman, at marami pang iba. Bukod sa kanila, may mga taong sumasalungat sa lahat ng loika sa buong mundo. Mga taong mas malakas kaysa sa may isip ng sinuman. Alam na ni Jury na may dalawang kumpirmadong superhuman sa ibang lugar, isa sa Amerika at isa sa Europa. Ngunit sa Korea, isa lang ang opisyal, iyon ay si Kang. Kasabay nito, sa Estados Unidos, pinapanood ng superhuman na nagngangalang Pearl ang broadcast sa tulong ng isang lalaki. Sinabi ni Pearl na nakita na niya ang kakaibang lalaki na iyon dati, kaya tinanong niya si Ben kung maaari nilang pakinggan ang kanilang usapan. Sinabi niya na sa kasamaang palad, hindi nila maintindihan ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit hindi siya makapagsinungaling, interesado rin siya. Sa Scotland, sa isang burger joint, pinapanood din ng isang matandang babae ang kanilang pagpupulong sa TV. Hanggang sa inistorbo siya ng kanyang kapatid at sinabing dapat silang nasa palabas, dahil bumili siya ng mga tiket para sa kanilang dalawa sa konsyerto ni Justin Bieber. Sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi niya dapat ginawa iyon. Ngunit dahil ginawa niya, pupunta siya.
Sa Moscow, pinapalabas din ang broadcast, at si Mr. Bashalov ay galit na galit tungkol dito, dahil ang lalaking nakasuot ng madilim na damit ay tila isang super asshole kaysa sa isang superhuman. Sinabi ni Kang sa lalaki na wala siyang pakialam kung siya ay isang superhuman o hindi, kaya hindi na siya dapat sumunod sa kanya. Sinabi ng lalaki na mayroon pa siyang mga bagay na sasabihin, ngunit umalis na lang si Kang dahil gutom na siya sa lahat ng laban na ginawa niya. Gayunpaman, hindi galit ang lalaki, dahil tatapusin nila ang kanilang usapan sa kanyang paaralan. Mas madali iyon. Dahil dito, lumingon si Kang, at tinanong ng lalaki kung estudyante siya kapag hindi niya suot ang maskara. Pareho silang natigilan, na napansin ng lalaki, ngunit nangako siyang itatago niya ito, sa kanilang dalawa. Gayun din, dapat niyang sabihin sa lalaking may pink na buhok na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng kanyang earpiece, na hindi siya dapat mag-alala. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang kanyang kaibigan. Dahil nilikha niya ang kanyang resistant mask at ang kanyang ultra-small camera, tiyak na isa siyang taong may maraming potensyal. Magiging tapat siya, pinigilan niya ang kanyang sarili na kidnapin siya ng maraming beses, ngunit makikipaglaro siya sa kanya habang nasa paaralan siya, dahil baka malungkot siya. Alam ni Yuri na alam ng bastardo na ito ang buo niyang pagkakakilanlan, ngunit humingi ng paumanhin ang lalaki sa kanyang bastos na biro. Dahil nagbago ang atmosfera ni Kang, napansin niya na hindi maiiwasan ito sa puntong ito. Kahit na silang lahat ay mga superhuman, si Yuri lang ang taong maituturing niyang pamilya, kaya sisiguraduhin niyang hindi na siya makakalapit sa kanya. Nagbago rin ang aura ng lalaki, at sinabi niyang biro lang iyon. Hindi nila siya kaaway, kaya dapat silang magpatuloy sa pag-uusap ng walang anumang alitan ngayon. Wala nang pakialam si Kang. Kaya sinabi ng lalaki na wala nang magagawa, kailangan nilang maglaban. Biglang tumalon si Kang sa kanya, na ikinagulat din ni Yuri at ng iba pa. Ngunit nang tangkain ni Kang na suntukin ng lalaki, hinarang niya ito gamit ang kanyang mga braso, na tila hindi siya nahirapan. Sinubukan ni Kang na suntukin siya ulit, ngunit biglang nawala ang lalaki at dumapo mismo sa kamay ni Kang. Napansin niya na batay sa kanyang mga kilos, isa siya sa mga Sunders. Nagpapanggap siyang papatayin siya, ngunit pinipigilan niya ang kanyang mga suntok. Bumaba ang lalaki at sinabi na kung gusto niyang magpatuloy sa pakikipaglaban, hindi na niya kailangang subukan pa siya, dahil kumikilos siya tulad ng isang hanggal na nagpapakita ng kagandahang loob sa isang away kalye. Sinabi na niya sa kanya na isa rin siyang superhuman, kaya kung ayaw niyang mamatay, mas mabuting ipakita niya ang lahat ng kanyang lakas. Sinasabi niya sa kanya ngayon, gayunpaman, na kapag nagsimula sila, ang buong lugar na ito ay masisira, dahil ganyan ang labanan ng superhuman. Sinabi ni Yuri kay Kang na kumalma, dahil tama ang sinasabi ng lalaking ito. Talagang walang mapapala sa pakikipaglaban sa kanya, at kahit na nakakabahala na alam niya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Hindi tamang pagpipilian ang pakikipaglaban. Isa siyang superhuman, isang bagay na hindi pa niya nakakalaban dati. Kaya kailangan nilang makaalis sa sitwasyong ito na may kaunting pinsala hanggat maaari at alamin ang higit pa. Napansin ng lalaki na relax na si Kang at sinabi na naintindihan niya siya, na maganda. Ngunit kailangan na niyang umalis ngayon kaya magkikita sila sa ibang araw. Bago siya umalis, gayunpaman, tinanong ni Kang ang kanyang pangalan. At sinabi ang kanyang pangalan, Lim Kang. Ngumiti ang lalaki at sinabi rin ang kanyang pangalan, Nangi. Tumalon si Dan yang pababa sa kanya at tinanong kung gusto niyang ipatingin ang kanyang mga braso. Dahil sa impact lang, ang kanyang mga braso ay parehong pula at nanginginig. Tumawa si Nangi at sinabing hindi naman ganoon kalala. Ngunit dapat na silang umalis ngayon, dahil dapat wala silang oras na masayang. Nagulat si Ben na umalis na sila agad, dahil inakala niyang makakakita pa siya ng isa pang laban. Ngunit ito ay napaka-anticlimactic. Si Pearl at ang lalaking katabi niya ay hindi nagsalita, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagsasabi ng maraming bagay. Galit na galit si Bashalov na natapos ang broadcast ng biglaan. Ngunit sinabi ng lalaking katabi niya na hindi pa rin nila alam kung bakit sumuntok si Whitecap. Gayunpaman, kung naglaban sila, ang buong daungan ay sasabog. At ang bilang ng mga nasawi ay tataas ng husto. Bago umalis, pinigilan si Kang ng mga trabahador, na gustong magpasalamat sa kanya. Dahil patay na sila kung hindi dahil sa kanya.
Dahil ang kanyang mga aksyon ang tanging nagligtas sa kanila. Nararamdaman ng boss na kailangan niyang ilibre siya ng samgipso. At may alam siyang lugar na napakasarap gumawa nito. Tumanggi si Kang, ngunit nagpasalamat sa kanyang alok, at pagkatapos ay lumipad na lang paalis.